Aga na. Asya po yun ito natin pag-aaral nila. Aga. So, at least kita magtikang karoy ko i-share laan na iyo ini. Kaya diba, ito number one purpose, reason kung kaya kita nagkakatirero kini sa simbahan, pag-aram. Pag-aram itong pulong itong Ginoo. Kaya kita nagsisimba, kaya kita nagkakamaydaan yung pagkatirero kini, kinag-aaram kita itong pulong itong Ginoo. Ito natin pag-aram, karoy ko hatag iyo, usang impression na iyo nga. Kung ano itong usang teacher. Kung ano itong usang itong nga usang student, itong pulong itong Ginoo. So, dili kita itong teacher. An effective teacher, itong epektibo nga teacher must do much more than simply present biblical facts. He must also warn, exhort, and invite. So, itong usang epektibo nga teacher, dapat labaw pa itong iya responsibilidad, itong iya role na pag-presentar lang itong biblical facts. Kaagapay itong iya trabaho, kailangan niya mag-warning, kailangan niya mag-encourage, kailangan niya mag-invite, imbitar itong pag-aram, itong pulong itong Ginoo. Diri lang ito niya ilalatag lang itong mga kamatuoran, itong facts, itong information, diri lang. So, gini-encourage ko ka mo nga mag-aram kita yung maupay. Itong maupay nga teacher, okay? Pwede itong usang nga teacher, usang nga magturot do. Damo itong i-aram ng mga sige natin information or katotohanan. Pero kung diri man hiya kamaydaan niya yung kinasingkasing nga pagkuan, nga concern nga pagtutdok. Kung paano itong mga tao, itong iya mga student magbasa, mag-aram, hindi nga truth, diri iya mo may teacher. Dapat may niya concern talaga. Kung paano itatakal ini nga information, ini nga truth. So, it is to remember that God's truth, kasi ito yung presyoso nga butang, nga kailangan natin kaptan, kinatiupayanin, careful mga pagkabot. Nga diri iba magiging lasaw, diri magiging bite, ganun nga ulang. Nga pinagi ito na unbiblical nga mga beliefs or nakahikot nila ito human tradition. Ibig sabihin nga, ito natin pagtundo ba, purely, purong-purong, biblical. Diri nga nahaluan iton aton kinalugaringon yung mga tinutuuhan. Or iton aton diri eksaktong eksakto nga pagkaintindi iton mga doktrina. So, asya iton ka importante anong pag-aram. So, higita nga mga anak iton Ginoo, the people of God, always kita importante kita. May importante iton aton role. Importante ito naton presence nga ma-accomplish ko na itong purpose itong Ginoo. Importante. Kung diri pa nga ni naton nakukuha ini until we grasp this nga kamatuoran we will never have diri kita magkakamaydaan ni eksakto nga pagkaintindi kung ano ba talaga itong kinabuhi itong isang Kristiyano. So, dapat importante talaga naton makuha. Makuha naton itong aton pag-aradman. So, siya nga nag-warning nga Apostle Paul na maging careful kita. So, ganyan kanina. Kung direct nga ni kita nag-aram, kung waray pa kita katutdo madadarala kita itong dagko, itong busis, kaupay magyakan, itong yung probe mo, agresibo nga pagkuan, pag-share, madadara kita. Siya itong gino-warning nga Apostle Paul half of Colossians chapter 2 verse 8. Ano nga sa rin ni Apostle Paul? Colossians chapter 2 verse 8. Pakibasa daw po. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Pakibasa ka po. Mapay ito Tagalog. Para naintindihan ito natin ang kamuntuan. Ay, di yung Tagalog. Colossians chapter 2 verse 8. Apo. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may luminag sa pamamagitan ng kanilang filosofia at walang kabuhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Diba? Hindi ka klaro na pag-irot kita.
Especially hiton pagdara hiton pulong hiton Ginoongan pag-aramin maupay para naintindihan naton iton lesson, naintindihan naton iton nga truth nga diton Bible. Okay, number 1, the definition iton church. Number 1 is the colloquial use of the word church. Okay. The colloquial use of the word church. Ano po itong sinisiring na colloquial? Ano po itong sinisiring na colloquial? Please take note nga ito natin ginaadman niya na kung ano itong gintatanding ba natin, ginkukumpara ba natin kung ano itong gamit yan na nga panahon, ng kung ano ba talaga itong translated nga tama nga po, tama nga original nga word or application itong word nga church. So sumaringan ni kita colloquial, it is an informal ba? Diri ba tama iya pero diri pa nga itong formal nga way nga pagyakan itong usang nga butang. For example, sumaringan ni kita colloquial, papakian akan brother ni grammar ha. Kung kang kita itong mga sentences, magpakian nga akan brother ni karoy ko mangumusta iya. So itong proper nga pagkumusta iya, ito na ako niyayap naman siya. Brother Nick, kumusta ka? Proper itong hiya. Itong colloquial, masaringat. Ano na, Brad? Asya itong colloquial. Nakukuha niyo? O trongko. Itong formal way, itong proper way, itong pagyakan is, kung for example, mangumusta ako, masaya. Brother Nick, kumusta? Asya tiya, proper tiya. Maaram, klarado kita kung ano itong meaning, kung ano itong nagkaruyag ko. Ipakiana, kumusta ka, brother ni? Pero itong colloquial, itong informal way ng pagpakiana kang brother ni masaya. Oy Brad, ano na? Diba? Asya po itong colloquial. So, ginaadman natin itong colloquial na gamit itong church the word. So, meron kita colloquial use of the word church. Okay? Lesson natin is, makinig kayo. The meeting house is familiarly spoken of as the church. So, kung hain kita nagkakatiriro, tinatawag mo hiya nga church. Tama? Kung hain ito natin simbahan, tinatawag hiya nga church. Papakayan na itong tao, hain ito church. Diba? Kasi ito ang pinaka-common, colloquial nga paggamit ito ng church. Pero may the formal, may the proper nga word nga, meaning ito ng church. So meron kita nga, where is your church? Masaya kita kalingat yan. Asya iton, magpapansin natin, dito itong pag-aram itong Bible, nga itong nga idea, itong nga paggamit itong nga word ng church, dirit hiya asya itong gitutot na New Testament. Ano? Dirit hiya asya itong gitutot na itong New Testament. Itong New Testament nga church, itong biblical nga church, was not the house. Itong biblical nga church, diri ang balay or ang lugar. Itong biblical nga church, ang sulod, anaad ko ang sulod ang balay. Nakakuha niya? Basahan na ito, in the book of Romans chapter 16 verse 5. Tagalog, Romans chapter 16 verse 5. Diri ang balay, ang building, kundi ang aadtuhan sulod ang building. Siya po siya sabihin niya. Okay? Okay? Kadang man, gamit ang mungod na ito na pagkainan kita. Kahit yung simbahan, kasi kita kalingat niya. Pero lidahan yung testament, dirita siya itong paggamit itong word ni church. Ano? So, Romans chapter 16, verse 5. Okay po, pakibasa to. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epineto. Okay, yun na. Batiin nyo ang iglesia na nasa ano? Batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Nasa kanilang bahay, inside Inside the house. 1 Corinthians 16 verse 9. 1 Corinthians 16 verse 9.
Very self-explanatory. 1 Corinthians 16 verse 9. Sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pinto ang malaki kung makapakinabangan at marami ang 16 verse 19, brother. 19, sorry. 19. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asya? Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. So, kita natin dito ang mga mananampalataya gin ni istorya. Klaro diri ang building, pero mga tao nga aadahan, sulodhan, simbahan. So, asya pa itong tama, ang kanang New Testament nga tunduhaton. Diri ang balay, pero kundiin ang aadtohan sulodhan balay. Hiray numay tiya ang mga tao, ang mga magturo. Okay, so asya pa itong colloquial use of the word church nowadays. Yan ang mga panahon. Pag nakikita niyo, ikukumpara natin